Hello guys, it's me, Joni. So, home quarantine tayo ngayon. Dahil wala tayong magawa guys, mang-trip tayo, mambuburao tayo ng mga posts. So, meron ako nakita dito, mathematical question siya. So, papakita ko sa inyo. So, yun guys, 1 plus 4 equals to 5, 2 plus 5 equals to 12, 3 plus 6 equals 21, at yung tanong niya is 8 plus 11 equals question mark. So, bago natin sagutin yan guys, bago natin pagtripan, burautin yung post niya. Ito, tingnan muna natin. Win cash on the cash 5,000 to 5,000. The following rules must be fulfilled in order to get this money. Must like the page. The correct answer is to comment. The answer will be valid only if you share the post. The post must be shared in 5 groups. So, disregard na natin yan guys. Disregard natin yan. Like na lang natin. Yan. So, eto yung mga comment, mga sagot ng mga tao. Okay, delete natin yan. Sagot natin. So, eto, si Journal 40. Sabi ni Landry B2 Onon, this is confusing. 96, eto meron pa talaga siyang solving guys. 8 plus 11 plus 77 equals 96. May 40, 40, 96, 40. So, eto, so gagawa natin siya ng form, ng ano muna. Gawa tayo ng, kung paano niya nakuha yung, gawa tayo ng flow chart. Kung paano niya nakuha yung 96 na sagot. So, lipat tayo dito guys sa kabila. Ayan. According to the question, ayan, 1 plus 4 equals to 5. So, lalakayan natin guys para makita nyo. 2 plus 5 equals 12. 3 plus 6 equals 21. Then 8 plus 11 equals question mark. So yun guys, wait lang, spacing, ayan. So para makuha yung sagot nila is 96. So, ang gagawin natin, pagpapatuloy natin yung sequence nila. 4 plus 7 equals 5 plus 8 equals 6 plus 9 equals 7 plus 10 equals. So, yun guys. Ganyan yung sequence niya. So ngayon, yung ano niya, yung the way niya kung paano sagutin, kung paano siya nagkaroon ng 2 plus 5 equals 12 and 3 plus 6 equals 21. Ganito yung guys. 1 plus 4 equals to 5. Then 2 plus 5 equals to 12 because 2 plus 5 equals 7 plus 5 equals to 12. 3 plus 6 equals to 9 plus 12 equals 21. So ganun lang din ang gagawin natin guys. So, 4 plus 7 equals 11 plus 21 equals 32. 5 plus 8 plus 30, 5 plus 8, 13 plus 32 equals to 45. Tama? 45? 45. So, 15, 6 plus 9 equals 15 plus 45 equals to 60. And then, 60 plus 7 plus 10 equals 17 plus 60 equals to 77. Yun. So, tingnan natin yung sagot ng yung formula niya. Kung bakit siya nagkaroon ng 9. Ayan. 8 plus 11 plus 77 equals to 96. Ganyan guys. Ito. 8 plus 11 plus 19 plus 77 equals to 96. So, tama yung sagot niya guys. Tama. Pero,
ang mali lang dito is sa sagot niya na 96. Eto, mali na to eh. Mali. 40 is wrong, 40 is wrong. Etong 96 pwede. Kaso lang, ang problem, eto ang problem niya. 8 plus 11. So, sa mathematical question, 8 plus 11 equals to 19 lang. So, bakit sasabihin nila? Kasi yung rules niya ganyan eh. You add the numbers, the two digit plus add the answer of the first question. So ang problem is hindi naman question itong 1 plus 4, 2 plus 5 plus 3 plus 6. Hindi naman ito yung question niya, guys. So ang question is 8 plus 11. Ito sa mathematical question, 1 plus 5 equals 1 plus 4 equals 5. Tama ito. Etong 2 plus 5 equals 12, mali. So bakit hindi natin kailangan gamitin yung rules nila? Dahil sa question niya, wala siyang statement na nakalagay na if 1 plus 4 equals to 5 and 2 plus 5 equals to 12, simply because inad niya yung 5. So, wala siyang statement dito na if 2 plus 4 equals to 5, 2 plus 5 equals to 12, 3 plus 6 equals to 21, and the question is 8 plus 11. Wala siyang statement. So, kung i-analyze mo, ang question lang talaga is 8 plus 11. In simple mathematics, 8 plus 11 equals to 19. So, yun lang guys ha. Kasi meron dito, sabi niya, this is confusing. So, kumbaga, hindi mo na kailangan ma-confuse eh. You just only stick to the question. The only question is, how much is 8 plus 11? That's the only question. Disregard all of this. This one, and this one. All of that, disregard mo yun. You just only stick to the question. And the question is 8 plus 11. That's why the answer is 19. And comment tayo guys. And comment tayo dito. So, ang answer natin is 19. So guys, ganun lang kadali. Hindi mo na kailangan ma-confuse. Kasi nga, lagi kasi, pag mga ganitong question, analyze mo lang yung problem niya, kung ano ba talaga yung tinatanong, kung ano yung kailangan niyang sagot, ano yung tanong, yun lang din naman eh. Hindi mo na kailangang i-analyze yung buong, hindi mo na kailangang problemahin kung anong lahat na nakasulat. Stick ka lang doon kung sa ano ang tanong. Kasi doon ka lang din naman sasagot. Kagaya nito, ang tanong niya is 8 plus 11. Wala nang simpleng mathematics lang naman eh. 8 plus 11. 19. Wala na. Ba't ko intindihin yung 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6? Kasi wala naman siyang dineclare na question sa taas eh. Kung paano mo isosolve yung problem. So, ang tanong niya lang talaga is 8 plus 11. So, ang sagot is 19. Tama? Bye-bye.